Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 6, 2025, Lunes, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 3, verses 22 up to chapter 4, verse 6. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. Ito ang kanyang utos. Manalig tayo sa kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating, at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, Lunes, at pagsisimula na naman ang ating linggo. At nawa sa pagsisimula din ng ating taon, mas maging gabay nawa natin ang mga salita ng Diyos sa ating pong pamumuhay sa araw-araw. Tayo po ay Katoliko at nawa, bilang mga Katoliko, hindi tayo basta Katoliko lang dahil bininyagan tayo at hindi tayo pwedeng tumigil na lamang doon. Kundi lagi nga natin pinapaalala, at maramang kayo mga magulang, mga naging ninong at ninang, ay binigyan ng responsibilidad na akayin ang mga bininyagan sa murang edad na turuan sila habang sila ay lumalaki, lalo na pagdating sa ating pananampalataya. Dahil marami tayong mga kapwa Katoliko na iiba ang kanilang relihiyon, lumilipat, maging sa mga sekta. Mabilis silang mapaniwala, mabilis silang umanib sa iba, nang hindi pa naman nila talaga lubusang inaalam o pinapalalim ang kanilang mga kaalaman tungkol sa pananampalataya na atin pong natanggap nung tayo ay binyagan. Marami po na talagang napakabilis makumbinsi ng ibang mga taong nagpapahayag na sila ang sugo ng Diyos, sila ang propeta, sila ang Kristo. Minsan nga higit pa kay Kristo ang pagpapakilala nila. Mayroong mga chosen one, may mga appointed one. Pero dito po sa ating narinig na pahayag mula sa ating unang pagbasa na sinasabi nga na suriin muna natin mabuti kung sila ba ay galing sa Espiritu. Ang kanila bang mga itinuturo, sinasabi ay galing sa Espiritu. At ang sabi dito, madali naman po na makilala ang mga taong nagpapanggap, ang mga taong makasanlibutan. Dahil talaga naman po, marami din ang yumayaman sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
ginagamit ang salita ng Diyos para mas lalo pa silang yumaman. At pinagkakakitaan din ito, no? Kaya nga maraming religion o sekta ang talagang yumaman sa kanilang pong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero sabi nga, no, sa ating unang pagbasa, sila ay mga bulaang propeta. Pero maraming nakukumbinsi, maraming Katoliko umaanib sa kanila. Pero dito, ang sabi nga, no, ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos ay yung kapag siya ay nagpapahayag tungkol kay Jesucristo. Bagamat siya ay Diyos, siya ay naging tao. So, kung ito ang kanyang ipinapahayag, nasa tama tayo. No? Kung ito ang kanilang sinasampalatayanan, no, na si Kristo ay anak ng Diyos, si Kristo ay tao, anak ni Maria, ni Jose, kumbaga hindi tayo pagbabawalan dahil nga nasa tama ang kanyang pagpapahayag, nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. So kahit ito lang po, no? Kahit gaano siya kagaling magsalita, gaano siya kahusay, no? Kakonvincing, kapag narinig natin na kanyang ipinahayag na si Jesucristo ay naging tao, siya ay pinapanigan ng Espiritu Santo. Pero kung iba ang kanyang tinuturo at hindi niya matanggap na si Jesucristo ay naging tao, magduda na po kayo. Kahit gaano yung kaganda, kagaling, kahusay, hindi yan sa Espiritu ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.